Cavite. Gusto mo, punta na lang natin si Kuya Kurt. Ano? Kuya Kurt. Kuya Kurt. Sandali. Teka lang. Uy! Anong ginagawa niyo dito? Ganun ba? Sige, punta tayo doon kung kayo. Doon ko sasabihin yung sinabi ko ng isang. Tara! Tara po. Umpisaan na natin kasi sabi ko sa inyo, kapag nagsasalita ako ay makikinig kayo. Kung nakaraan di kayo nakinig eh. Salita ako, salitaan nyo din. Pero ngayon, dahil nga napaisip kayo kung paano nga ba maliligtas o mapapatawad ang kasalanan ng tao na andito sa Biblia. Sabi dito sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Una, mahal tayo ng Diyos. Diba? Kahit anuman yung kasalanan na nagawa natin ay inibig tayo ng Diyos. At dahil sa pagmamahal na yun, kasi ayaw niya tayong mapunta sa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Pero dahil nga sa pagmamahal niya, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sino yung kaisa-isang anak? Si Jesus. Si Jesus, tama. Na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Ang ibig sabihin ng sumampalataya ka, na yung bang hindi pa naman natin nakikita si Jesus personal. Nakita nyo na ba? Di pa? Hindi pa. Ako din hindi pa. Pero naniniwala ako na si Jesus ay anak ng Diyos at tagapagligtas. At ang sabi dito, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Ito ba yung kapahamakan na sinasabi? Yung lalabas ka lang dyan, pagtawid mo sa kalsada, masasagasaan ka ng 10-wheeler. Hindi lang iyon mga bata, kundi yung pangalawang kamatayan natin. Na ang ibig sabihin no, kapag tayo namatay dito sa mundong ito, meron pang pangalawang kamatayan at ang pangalawang kamatayan na yun ay sa impyerno. Diba? Ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, ang ibig sabihin nun, ganun lang kasimple. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, kailangan nating tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Gusto nyo bang tanggapin ang ating Panginoon bilang inyong personal na tagapagligtas? Opo, gustong-gusto po namin. Okay. Sige, kung handa ka nang tanggapin ang Panginoon sa inyong mga buhay, sabay kayo sa panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, inaamin ko po inaamin ko po na ako'y makasalanan, na ako'y kasalanan, hindi ko po kaya hindi ko po kaya iligtas iligtas ang aking sarili. na aking sarili. Ngayon po, Ngayon po, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Maraming salamat po Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kahit una na po kami. Bye-bye. Paalam, Pogi. JM.